Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Trahedya sa dagat. Pampaserong Roro lumubog sa Basilan. 15 patay at halos 30 pa ang nawawala. Ito naman ang viral. Vlogger lagot sa LTO matapos masangkot sa road rage. But wait, there's more! Hindi kayo namamalik mata. May nagmawi-wawi sa EDSA. Saan kaya humantong yan? Parang eksena sa pelikula. Mayor sa Maguindanao del Sur nakaligtas sa ambush. Hindi raw akalain na gagamitan siya ng RPG. Matapos masakot sa gulot-ulanin ng reklamo, mga geng-geng pumapalag sa pag-iigpit at umunay diskriminasyon sa kanila sa BGC. Sa sports naman, Pinay tennis star Alex Iala sasabak na mamaya sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Makasaysayang tennis action, live na live mamaya dito sa Frontline. At eto na nga, Totoy Bato star Claudine Barreto, kumusta na kaya matapos sa nakakagulantang niyang live na kinidnap daw ang kanyang mga anak? Nasangkot sa road rage ang isang content creator. Hinampas pa niya ang bintana ng sasakyan ng nakaalitang motorista. Ang seryosong insidente ginawa pang content at ginawang katatawanan online. Pero ang LTO hindi raw nagbibiro. Sinuspindi ang lisensya ng content creator. Narito ang report. Nagagalit pag nag-overtake kami. Sa kuha ng video na ito sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Parañaque City, makikita ang SUV na yan na nakikipagkarera sa sinasakyan ng kumuha ng video. Oh, ayan, nanggigit-git pa. Ginigit-git niya kami. At nang mapahinto sila sa stoplight, dito na bumaba ang malayang stana na driver ng SUV. Paulit-ulit na kinatok ng driver ang kanilang sasakyan. Hinampas din ng malakas ang bintana, habang ang driver naman ng sasakyang kinalampag at ang kasama niyang kumuha ng video medyo kinabahan. Tumagal pa ng halos 1 minuto ang sagutan ng dalawang driver bago tuluyang mag-green light. Ang SUV driver na nakipaghabulan at nangalampag ng sasakyan, isa palang content creator. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng nag-viral na vlogger. Matapos mag-viral ang video, nagawa pa niyang mag-post sa kanyang social media na may caption na, "Stretching muna bago mag-road rage." Sa isang video, ipinaliwanag naman niya ang nangyari. Kasi joke laran. Magkasunod na kami. Oh. Bigla siya lumiko. Nung papasok na ako, biglang bumalik ulit. Papatayin ako. Uy. Ang sumunod na post, galing na sa Land Transportation Office. Inisyuan siya ng show cause order ng ahensya. Kailangan niyang pumunta sa tanggapan ng ahensya sa Huwebes at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa kasong reckless driving. Inilagay din sa alarm status ang kanyang sasakyan habang iniimbestigahan ang nangyari. Suspendido rin ng 90 days ang kanyang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Biglang pinagsasaksak ang isang lalaki sa gitna ng kalsada sa Taguig. Parehong minor de edad ang biktima at suspect na matagal na raw may iringan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakatambay ang grupo ng mga kabataang ito sa barangay South Signal sa Taguig. Nang biglang naglabas ng patalim ang lalaking naka-blue. Inatake ang nakaitim na shirt. Agad nakaiwas ang lalaki at nagtago sa kasamahan. Pero sinundan siya ng saksak ng kaaway. May isa ring nadamay hanggang sa nakakuha ng tiyempo ang biktima at tumakbo palayo. Sinubukan pa itong habulin ng suspect pero hindi na naabutan. Nagtakbuhan naman ang ibang kabataan sa lugar. Agad dinala sa ospital ng 2 biktima. Tinamaan ng saksak sa likod ang grade 11 at 16 anyos na si Urya. Habang sa kaliwang balikat naman nasaksak ang grade 9 student at 14 anyos na si Danny. Ang suspect, 15 anyos na estudyante rin.
Base sa investigasyon, dumayo ng ang sospek na si alias Noel sa lugar para komprontahin ng mga biktima. Kasatuksuan, asaran at dati ng away, kaya raw nangyari muli ang pananaksak ng isang lalaking minor de edad. Ayon sa mga pulis, napabarangay na ang mga sangkot na kabataan dahil di sa pananaksak noon. Pinag-ayos na raw sila pero tila hindi tumupad sa kasunduan ang parehong panig at muling nagkaasaran. Parang may mga ganggang po o mga samahan po yung mga kabataan po natin para pong gantihan. Kaya po itong ating suspect ay pumunta po sa lugar na po kung saan po nangyari insidente. Agad namang ipinatawag ng pulisya ang mga magulang ng mga biktima para magsampa ng reklamo laban sa 15 anyos na sospek pero tumanggi ang mga ito. Sabi po ng mga magulang ng ating mga biktima po ay priority po muna nila ang pagpapagamot o para gumaling muna ang kanilang mga anak. Dahil dito, ipapaubaya muna ng pulis ang alitan ng mga kabataan sa barangay. Kasabay niyan, hihigpitan pa nila ang pagpapatrolya sa mga lugar na tambayan ng mga kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mag-partners in crime ang magkasintahan sa Bataan na tulak umano ng droga. Depensa ng mga suspect, hindi raw ecstasy ang dala nila kundi gamot daw sa lagnat. Yan at iba pang Frontline report ni Ian Suyu exclusive. Kapwa nakaposas ang magkasintahang ito matapos masakote sa buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Maligaya, Dinalupihan, Bataan. Base sa investigasyon, naaktuhan umano silang nagbenta ng shabu sa pulis na nagkukunwaring buyer. Na-recover ang isang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 370,000 pesos, isang pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana na may halagang halos 1,000 piso at 11 tableta ng ecstasy na may halaga namang higit 18,000 pesos. Ayon sa mga suspect, gamot daw sa lagnat ang pakete ng ecstasy na ibinigay lang daw ng kanilang katropa. Kapansin-pansin din sa pintuan ng kwartong ginawang pwestuhan umano sa paggamit ng shabu ang patakaran ng magjowa sa mga papasok na gagamit ng ilegal na droga. Matunog din daw ang pangalan ng magjowang suspect sa bentahan ng droga kaya isinagawa ang buy-bust. Git naman ng lalaking suspect, napilitan daw siyang pasukin ang pagbebenta ng droga dahil hindi sapat ang kita sa pagtatricycle para ipantustos sa pangangailangan ng kanyang 2 anak na nag-aaral. Habang ang babaeng suspect naman, pagre-rebelde sa kanyang pamilya ang iginigiit na dahilan umano ng kanyang pagkakapariwara. Sa Tanay Rizal, timbog ang 3 high-value na suspect sa hiwalay na buy-bust operation ng mga pulis. Nakumpiska sa kanila ang 7 plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 996,200 pesos. Sa Compostela, Davao de Oro, arestado ang isang public school teacher at kanyang ka-live-in partner sa buy-bust operation ng PIDEA. Nasamsam sa kanya ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga na nasa 110,000 pesos. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi nag-atubiling sagipin ng Chinese Coast Guard ang mga tripulanteng Pilipino matapos lumubog ang kanilang cargo vessel sa baybayin ng Agno Bay sa Pangasinan. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Bago mag alas 5:30 ng umaga, dumaong sa Pier 13 Port Area, Manila ang PCG vessel Teresa Magbanwa. Lulan nito ang 15 tripulanteng Pinoy ng lumubog na MV Devon Bay. Kasama rito ang 2 tripulante na nasawi sa insidente. Nitong Biyernes, nagtulong-tulong ang China Coast Guard sa pagsagip sa 17 crew. Sa video na inilabas ng China Coast Guard, kita ang paglusong nila sa dagat para maiahon ng mga Pinoy. Binuhat na rin nila ang isang Filipino crew member na ito na tila hapong-hapo na sa pagod. Dito'y nagyakapan at nag-iyakan na ang mga nasagip na Pinoy. Pagdating sa Maynila, sinalubong sila ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at mga medical expert para sa agarang medical na atensyon. Galing sa Gutalak, Zamboanga del Norte ang MV Devon at patungo na sana sa Guangdong, China nang lumubog ito. The initial statements of the crew suggest that the cargo, it was carrying around 55,000 tons of nickel ore. Nagkaroon ng liquefaction, yung moisture content of the cargo caused the shifting of the weight to the left side of the ship or the port side, kaya siya nag-list. And the weather was not good.
Ayon pa sa PCG Commandant, naging maayos ang koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. On the side of China, mayroon yung Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Center. Yung dalawang centers po ang nag-usap kung paano po i-undertake yung search and rescue operations na ito. Yung iba, very traumatic and some of them are injured. Masama talagang panahon during the time nung lumubog yung barko. So maraming mga na injuries na sustain yung mga tripulante. Ayon sa Department of Migrant Workers, magbibigay ng tulong at suportang pamahalaan sa mga apektadong tripulante at kanilang mga pamilya. We will be taking care of the not just the survivors but also the families. Nagpasalamat naman ang PCG sa aksyon ng China Coast Guard. The Philippine Coast Guard really appreciate po yung effort ng China Coast Guard in rescuing yung ating mga nationals po. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. 15 sakay ang nasawi sa lumubog na Ro-Ro vessel sa Basilan kanina madaling araw, habang 28 pasahero ang pinaghahanap pa. Narito ang frontline report. Humihingi ng saklolo habang nagpapalutang-lutang ang mga pasaherong yan sa dagat na sakop ng barangay Balok-Balok sa Haji Mutamad sa Basilan. Ang ilan sa kanila may suot na life vest. Ang iba naman nakakapit na lang sa mga gamit na makakapagpalutang sa kanila. Sila ang lulan ng lumubog na MV Trisha Kirsten Ro-Ro vessel. Nang makaabot sa Philippine Coast Guard ang insidente, agad silang tumugon at isa-isang sinagip ang mga pasahero. Base sa investigasyon, alas 10 kagabi umalis ang barko mula sa Zamboanga City papunta sanang Jolo, Sulu. Sakay nito ang 332 na pasahero at 27 na crew. Ayon sa isang nakaligtas na pasahero, 1:30 ng madaling araw nang unti-unting lumubog ang barko. 1:30 AM, unti-unti na lumubog yung barko. Bakit? Malakas ba yung alon? Hindi naman. Hindi malakas yung alon? Pasukan ng tubig. Pagkatapos tumba na agad. Na lang yung mga kurente, nagputukan lahat sa loob. Isa siya sa 316 na nasagip na pasahero, habang ang iba hindi nakaligtas. Walang buhay, hindi na po huminga. 15 ang napaulat na nasawi, habang patuloy ang paghahanap sa 28 pang nawawala. Ngayon po ma'am, may direktiba po ang ating district commander na mag-conduct po ng immediate mass casualty investigation para ma-determine po natin kung ano po yung nangyari at anong cause po nitong sakuna. Ayon kay Commander Dua, nagpalipad na rin ng aerial assets ang Coast Guard para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Umabot na sa 6 ang patay sa lumubog na bangka sa dagat na sakop ng Davao Occidental. Sa search and retrieval operations ng mga otoridad, naaagnas ng natagpuan ang mga bangkay. Base sa investigasyon, sakay sila ng motorbangka vessel na MVCA Amehara. Umalis ito noong January 17 at papunta sana sa Governor Generoso, Davao Oriental, pero hindi na sila nakarating doon. Dito na nagsimula ang paghahanap sa kanila. 9 na iba pa ang nawawala habang may isang survivor. Ayon sa Philippine Coast Guard, walang permiso o iligal ang paglalayag ng naturang bangka. Magpapadentista ka ba sa isang lalaking natutulang daw sa kakapanood ng videos online? Ang matindi pa, ang mga dental equipment ng suspect abay nakalagay katabi ng mga sapatos. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ang apartment na ito sa Malvar, Batangas, ginawang dental clinic ng isang lalaking obvious na peking dentista. Sa pool pa sa video, ang paglalagay niya ng brace sa isang kliyente. Kinakalang malalim. Tindi ng focus ni Kuya na para bang professional siya. So paano yan? Paano mangyayari pag nakalagay na walang maintenance ganun? Ito pang matindi. Kitang-kita sa video ang kadugyutan ng peking dentistang yan. Ang mga dental equipment niya nakalagay lang sa shoe rack kasama ng mga sapatos. Hindi rin siya naka-gloves. At natural na ilaw ng araw ang gamit para makita ang bibig ng pasyente. Ano tinapos mo, Kuya? Yung grade 9 lang ako.
Madiskarte ka din, no? Ang hindi alam ng sospek, nagpanggap palang customer ang mga pulis na kausap niya. Huli siya sa akto at agad inaresto. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, sobrang mura ng alok online ng sospek kaya merong mga kumakagat. Mantakin mo, 1,800 pesos lang. All in na yan. Because of this murang offer nila, kaya sila ay pumupunta doon. Ito ay nakakabahala po, apektado ang ating kalusugan at ang ating mga, lalo na wala sila mga proper hygiene at na ginagamit dito. So ito ay nakakatakot. Ayon pa sa pulisya, hindi dentista at walang kahit na anong medical background ang lalaki. Natutuhan lang daw niya ang pagkakabit ng braces mula sa mga DIY o do-it-your-own videos online. Maging ang kanyang mga gamit, galing lang umano sa mga online shopping platforms. Ginawa niya raw ito para kumita ng pera dahil wala siyang trabaho. So, we are conducting monitoring kung saan din siya kumukuha ng mga appliances, mga dental appliances na kung saan nila binibili. Nahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Paalala ng pulisya sa publiko, huwag bastang magpapasilaw sa mga inaalok na murang dental services online para sa huli ay hindi magsisi. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, binweltahan ng palasyo ang paratang ni Senator Amy Marcos na pinababayaan umano ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw totoo na kailangang operahan ang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos ma-diagnose ng diverticulitis o impeksyon sa bituka si Pangulong Bongbong Marcos, kumakalat ang balitang kailangang operahan ng Pangulo. Mula nang dalhin siya sa ospital noong Miyerkules ng gabi, hindi pa ito nagpapakita sa publiko. Pero ayon sa palasyo, fake news yan. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, back to normal na ang mga aktibidad ng Pangulo. Katunayan, dumalo na ito sa pulong ng Economy and Development Council sa Malacanang kanina. Ay, masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon. Dinakbakan naman ng presidential sister at Senador Amy Marcos ang palasyo dahil sa napapabayaan umanong kalusugan ng Pangulo. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Buwelta ng palasyo, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Sa halip, totoong puso at pagkalinga raw ang kailangan ng isang taong nagkakasakit. Sa kabila ng isyong pangkalusugan ng Pangulo, hindi naman nagpapigil ang Grupong Bayan at Makabayan Bloc na muling isampa ang ikalawang impeachment complaint laban kay PBBM. Nauna nang sinabi ng Malacanang na tiwala ang Pangulong wala siyang ginagawa na pwedeng magpatalsik sa kanya sa pwesto. Yun nga lang, mukhang gagamitin daw sa ikatlong reklamo ang pahayag ng mismong kaalyado niya. Minsan kasing sinabi ni Navotas Representative Toby Chanco na sinabihan ni PBBM sina dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico na kung ilang bahay at helicopter pa ba ang gusto nila. Ayon kay Castro, hindi niya pa nakakausap ang Pangulo tungkol dito. Noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Basta ang gusto raw ni PBBM, isulong ang interes ng Pilipinas. Hindi lang sa usapin ng korupsyon, kundi maging sa usapin ng teritoryo. Lalo na't ipinatawag ng gobyerno ng China si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Dahil sa sinasabing smear campaign ni Coast Guard Commodore J. Tariela sa usapin ng West Philippine Sea. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Muling giit ng palasyo, idadaan pa rin sa diplomasya ang pag-uusap pero walang isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Idineklara ng International Criminal Court o ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Kasabay niyan, itinakda na rin sa February 23 ang kanyang confirmation of charges hearing. Matatandang humiling ng indefinite adjournment ang kampo ng dating Pangulo. Pero sa pagsusuri ng panel ng medical experts, lumabas na nasa maayos na kalusugan ang Pangulo para sumailalim sa paglilitis. Imbis na magkatulong, lalo pa raw nagpabaha ang palpak umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Tiniyak naman ng DPWH na mananagot ang contractor nito. Nasa frontline ng balitang niya, si Gerard de la Peña. May mga bitak at gumuho pa ang bahagi ng mga dike sa mag-asawang Tubig River sa Nauhan, Oriental Mindoro. Personal na ininspeksyon ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor ang flood control project. At ayon sa gobernador, palpak at substandard ang pagkakagawa sa proyekto. Nagdulot pa raw ito ng sunod-sunod na pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Nakarating sa DPWH ang mga hinaing sa mga proyekto na yan at tiniyak nilang mananagot ang kontraktor ng proyekto na New Big 4J Construction. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, karugtong ito ng substandard flood control project ng kumpanya ni dating Congressman Zaldico na SunWest. Hindi raw sumunod sa plano ang proyekto. Nakita natin yung sheet pile na binaon, 3 meters din lang at hindi 12 meters. So yan din ang basehan ng kaso nating final laban kay former Congressman Zaldico at ang SunWest. At ngayon, nakakulong na yung mga taga-DPWH at yung iba pang mga individual na sangkot dyan. Substandard. Yung ginawa nila, hindi lang dahil kulang yung sheet pile, pero dahil ngayon, konting ulan lang ay gumiba na naman. So, lahat yan ay mananagot. Kailangan remedyohan ang palpak umanong flood control at gagastos ng 20 million pesos para sa pagsasaayos nito. Babalik sa Oriental Mindoro si Dizon sa mga susunod na linggo kasama ang mga eksperto para makita kung anong kailangang gawin sa struktura. Sinubukan namin hingan ng pahayag ang New Big 4J Construction pero wala raw ang may-ari nito at wala rin kinatawa makakapagbigay ng komento. Habang gumugulong naman ang mga kaso ng mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project, patuloy na inihahanda ang tinaguriang Supermax Prison Facility sa Sablayan Occidental, Mindoro. Kasamang ikukulong sa pasilidad na ito ang ilang sangkot sa flood control scandal. Sa panayam naman sa programang Morning Matter sa One News, sinabi ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang na magiging mas mahigpit ang seguridad para sa mga flood control suspect para hindi nila maimpluwensyahan ang mga jail guard. Lalo pat high profile ang ilan sa mga suspect. Double the guard. The guards will be also equally guarded. Then by CCTV, by cameras, we'll make sure that the guards are not giving privileges. So, and then medyo sa looban ito, sa bundok ito. So it's quite far away from the population center. So they are really isolated, and just to make sure that no influence will be coming in. Kabilang sa mga ililipat sa Supermax facility ay yung mga masesentensyahan ng 3 taon at higit pa na pagkakakulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Natagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na Roro vessel sa Basilan. Para magbigay ng update sa trahedyang iyan, nasa Zamboanga City si Bon Valvez. Bon, anong latest dyan? Julius, base sa huling bilang ng Philippine Coast Guard, umakyat sa 19 ang bilang ng mga nasawi mula sa lumubog na Roro vessel na MV Tricia Kirsten 3 kaninang madaling araw. 12 dyan agad dinerecho pabalik dito sa Zamboanga City. Sa ngayon, nasa 249 naman ang bilang ng mga survivors o nakaligtas sa trahedya. Marami sa kanila na nanatili rito sa tinatawag nilang halfway house na pagmamay-ari ng Philippine Ports Authority. Dito muna sila nag-i-stay pansamantala habang ina-assess yung kanilang mga pagkakakilanlan at kailangan yung mga tulong ng mga individual. Ilang sa mga assistance sa kanilang natanggap dito ay 5,000 piso galing sa National DSWD, 5,000 piso rin galing naman sa DSWD ng Zamboanga City, habang 10,000 piso galing naman sa Allison Shipping Lines na pagmamay-ari nagmamay-ari nung lumubog na Roro vessel. Meron din mga relief goods na ibinibigay para sa mga survivors. Sa bilang ng mga otoridad, 19 naman ang bilang din ng mga dinala sa ospital, habang kabilang daw sa mga nasawi ang isang guro, isang abogado at isang pulis. Ayon yan mismo kay Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso. Sakto kasing papunta na
sa Holosulu ang hanay ng mga pulis at militar para mag-duty roon kagabi. Kwento ng ilang nakaligtas, Julius, mga kapatid, hindi naman daw ganoong karami yung bilang ng mga pasaherong kasama nilang bumiyahe. Pero kapansin-pansin daw na mabibigat yung dala ng mga sasakyang kasama din sa Roro vessel na maaaring dahilan daw ng pagtagilid ng naturang barko nang sila daw ay magising na lamang at kinausap ng ilang mga kapwa pasahero. No? Unfortunately, may mga ilang nakakuha ng life vest pero yung ilan talagang sumabit na lamang daw, talagang kumapit rather sa mga ilang mga individual or pasahero na nakakuha nga ng life vest o nakahawak doon sa mga floating materials. Sa ngayon, nandito nakabantay ang LGU dito sa area at ang Philippine Coast Guard para magbigay ng updates. Dito na dinadala no lahat ng mga cadaver, mga survivors mula sa Basilan. Although ina-account pa rin siya hanggang sa mga oras na ito. At wala daw tulugan, tuloy-tuloy ang ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad. At bukas nakatakdang magsagawa ulit ng aerial survey dito sa area kung saan lumubog itong Roro vessel, kung saan maaaring tinangay itong mga iba pa na missing o nawawala. Aabot pa rin kasi sa 4 na po itong mga hinahanap pa sa ngayon dito sa bilang, pero this is not yet final dahil meron doon mga nagpupunta dito na mga kaanak na wala naman sa listahan ng manifesto ng naturang barko, kaya ina-account pa rin nila hanggang sa ngayon. Julius, balik sa iyo. Maraming salamat, Mon Gualvez. Weather update tayo mga kapatid. Wala na po tayong binabantayang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area na nandito sa eastern portion ng Mindanao, yung dating bagyong Ada ay tuluyan na pong nalusaw at sumama na nga dito sa tinatawag nating shear line. Pero ito pong shear line ang nagdadala po ng mga pagulan sa ilang bahagi nating bansa, particularly sa mga areas ng Mindanao, Visayas at southern portion ng Luzon. Samantalang nagpapatuloy pong magdala ng malamig na panahon. Ito pong ating amihan o northeast monsoon sa natitirang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa ating shear line, mataas po ang ating tsansa ng pagulan at posible po yung ating mga thunderstorms sa mga areas ng Caraga. Kasama po dyan ng Misamis, nag-extend po yan dito sa eastern portion ng Visayas. Kasama na po dyan ng Central Visayas, maging sa areas po ng Cebu at Bohol. Possible po yung ating mga thunderstorms yan. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na yan, gaya ng mga flash floods and landslides. At umaakit din po yung epekto ng ating shear line, umabot na rin po yan dito sa areas ng Bicol region. Samantalang, yung ating amihan naman ay nagdadala po ng mga posibleng mahihinang pagulan at nag-extend pa po yan. Tumatagos pa po yan dito sa areas ng Mindoro, Marinduque, Romblon, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Bicol Region, ang Camarines Sur at Camarines Norte, maging dito sa areas ng Calabarzon. Ganon din po dito sa Metro Manila, kaya mas maulap po ang panahon natin ngayon ay dahil po sa epekto ng shear line. Asahan din po natin mga posibleng mahihinang pagulan sa mga areas ng Isabela, Cagayan, kasama na po dyan ang Aurora, sa mga kabundukan ng Mountain Province, Ifugao, Abra, maging dito sa area ng Baguio City at natitirang bahagi ng Cordillera. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, mas magiging maaliwalas po ang panahon. Pero again, mag-ready pa rin po tayo sa matinding lamig ng panahon dulot ng ating amihan o northeast monsoon. Sa katunayan, ngayong umaga, nakapagtala po tayo ng mabababang temperatura sa ilang bahagi ng ating bansa. Bumagsak po yan sa hanggang 12.4 degrees Celsius sa Baguio City, 18.5 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, at sa Bulacan naglalaro po yan sa 18.4 degrees Celsius at 18 degrees Celsius naman po dyan sa Panay. Napakababa rin po o napakalamig din ang temperatura natin. Dito po sa areas ng Metro Manila na pumalo sa hanggang 20.2 degrees Celsius yung ating temperatura. Kaya sa mga papasok ng maaga, mag-ready po tayo sa mga malalamig na gabi at madaling araw. At dahil nga sa epekto ng shear line, kung mapapansin nyo, ngayong araw na ito, medyo mas maulap yung panahon natin. Pero sa mga susunod na araw, asahan po natin ang mas maliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali. At kung sumasapit po ng hapon, possible pa rin yung ating mga daglian, may hinang pagulan o yung mga pagulan dumadaan lamang. At dahil nga medyo malamig yung ating panahon is light rains lamang po o may hina lamang po yung ating inaasahan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon. Para sa'yo. It's time to write her story. Ngayong umaarangkada na ang pinakaunang Philippine Women's Open sa mas pinagandang Rizal Memorial Coliseum. Todo-todo na nga ang suporta ng Pinoy fans para kay Alex Ayala at ilan pang Pinay players. Live mula sa Rizal Memorial Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta ang atmosphere dyan?
Denise, alam mo, everyone's up on their feet nga dahil nalalapit na ang pagsisimula ng kampanya ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa round of 32 ng Philippine Women's Open dito sa Rizal Memorial Sports Complex. At double history ito, no, dahil ito ang unang beses na maglalaro si Ayala on home soil bilang pro at ito rin ang unang beses na nag-host ang bansa natin ng WTA 125 tournament. Umaga pa nga lang, mahaba na ang pila ng mga kapatid natin na nag-aabang na makapasok dito sa venue. Pagpasok nga dito sa Tournament Village ay iba't ibang booth ang pwedeng puntahan rito. Ang system dito, Denise, meron 3 game courts or tennis courts na nakalaan at kabilang sa mga unang sumalang kanina, yung 7th seed na si Simona Waltert ng Switzerland kontra kay Lanlana Tararudi ng Thailand. Samantala, bigo naman ang una nating pambato na si Elizabeth Abarquez kontra kay Mai Hontama via sweep. Pero ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang pagsalang ni Ayala kontra kay Russian netter Alina Charaeva. Rank number 47 si Ayala sa buong mundo, habang rank number 163 naman si Charaeva. Matatanda ang galing si Ayala sa early exit noong Australian Open, kaya't asahang babawi ng matindi ang 20-year-old tennis star. Bago nga siya sumalang sa laban ay nag-share pa si Alex kanina ng video niya na sumasayaw ng traditional Pinoy dance na tinikling. At ang biro nga ni Alex diyan niya nakuha ang kanyang matinding footwork. Denise, sa ngayon nga tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng mga kapatid natin na nagnanais makita in person si Ayala, no, sa kanyang unang laro dito sa WTA 125 at paalala na rin ng mga organizers natin sa mga manonood na sundin yung proper etiquette once na nandito na po at nanonood ng live sa tennis court. Yan muna ang latest mula dito at abangan natin kung ano ang magiging resulta ng laro ni Alex. Balik sa'yo dyan, Denise. Maraming salamat, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Nakaka-relate ang karakter ni Enrique Hill sa upcoming kapatid seryeng A Secret in Prague. Habang ang katambal niyang si Andrea Brillantes nagpa-blonde pa ng buhok para sa kanyang role. Inspired daw ang aktres, lalo't happy ang kanyang love life. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. The cool kids are off to prom. Tumulak na nga papuntang Czech Republic sina Enrique Hill at Andrea Brillantes para sa TV5 series na A Secret in Prague. At kasama ang News 5 sa send-off. Kwento ni Ken, big deal sa kanyang proyekto, lalo't matagal na mula nung huli niyang TV series. Excited din siya na makatrabaho si Blythe. This is really big for me, and of course to be in it with Blythe and Kim and the whole team, it's going to be really big. I think one of the biggest, if not the biggest show of 2026. And speaking of Blythe, trending dahil sa kanyang love life. Categorically single? Ako po? Ay no. It's not a secret, pero ayoko din super public siya. Basta happy ako, guys. Yun na lang. Good guy. Lagi sila nakaabang sa mga jowa ko. It would be nicer na yung parang enthusiasm ng mga tao when it comes to my relationship. Ganon din sana yung interest sila with my work. Kasi artista naman talaga ako. Yun na nga, ang pagiging artista nga ang dahilan kaya blonde ngayon si Blythe. New year, new hair. Yeah, New Year, New Year. Siyempre may kinalaman to sa Prague. Oo, para din secret. Interesting ang new look ni Blythe, pero hindi na muna niya in-spoil. Ang hindi secret ay ang karakter ni Ken. Ako po dito si Mikoy Pinagpala. Normal, Filipino guy who goes abroad to work for his family para dun sa pangarap na iyang kapatid. So basically, super simple lang. And then when he gets there, he meets a very, very mysterious, wonderful, beautiful lady that's gonna change the course of their story. Kasama rin sa cast na Kim Domingo at award-winning actor Cedric Juan na parehong balik serye din. Partners in crime daw sila sa A Secret in Prague. Meet Special Agent Alex at Shano. Kami dito yung talagang lagi magkasama. So mag-partner kami dito. And meron din kaming, kumbaga yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, may story din kami na dalawa. So yun yung dapat nilang abangan. But sabi ko nga,
hindi siya basta action lang. So may kasamang, alam mo na, comedy din. Now you're gonna do comedy? Para sa akin, yun yung pinakamahirap na genre ng acting. Pero why not? I love challenges. A Secret in Prague ay written by Mark Dwayne Agos at directed by Barry Gonzalez. Hatid ng M-Quest Ventures at Slingshot Studios. Abangan yan this summer, dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Kapapasok lang na balita, pinadala na sa House Committee on Justice ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin nito, simula na ng 1-year bar rule kung saan ipinagbabawal sa batas ang pagsasampa ng panibagong impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ang 2 impeachment complaints na ito ay ang inihain ni Attorney Andre De Jesus noong January 19, pati na ang reklamong inihain kanina ng Makabayan Block. Ang buong detalye, kaugnay ng balitang yan, himayin natin mamaya. Susunod, lalaking tila nagmawi-wawi sa EDSA sa pulsa video. Ano kaya ang trip niya? Russian vlogger. Inaming nanuhol daw habang nasa kulungan dito sa Pilipinas. At Totoy Bato star Claudine Barreto, 2 araw na raw na hindi natutulog dahil sa pagkidnap umano sa kanyang mga anak. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tila nagmawi-wawi sa EDSA ang isang lalaking sumabit sa mga sasakyan. Nakipagpatintero pa siya sa mga otoridad at muntik pang umangkas sa motorsiklo. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa pulsa video nitong Huwebes, ang lalaking nakakapit sa gilid ng umaandar na sasakyan sa EDSA Buendia. Saktong may nakadeploy na tauhan ng Philippine Coast Guard sa lugar, kaya agad hinabol ang lalaki. Tila nagpatintero sila sa EDSA. Nagtatakbo sa kalsada ang lalaki, nakipaghabulan sa mga otoridad. Sinusubukan niya pang buksan ng ilang sasakyan. Nagtangka rin siyang umangkas. Brad! Pero nakasunod sa kanya ang naninitang PCG personnel, kaya napapatakbo ang lalaki. Sa hinaba-haba ng habulan, na-corner din ang suspect, pero walang dalang posa sa mga humuli, kaya itinali na lang ang mga kamay ng lalaki. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang suspect, hindi na rin idinetalye kung bakit sumabit at kung bakit nagtatakbo sa EDSA ang lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Posible raw pabalikin at kasuhan na ang Russian vlogger na si Vitaly kung mapatunayang nanuhol siya ng tauhan ng Bureau of Immigration. Yan ay matapos ibunyag ng vlogger ang talamak umanong korupsyon sa kulungan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nakakapag-video kahit nakakulong Everyday, same at nakapagpasok pa ng sigarilyo Yan ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky, nakulong ng 6 na buwan sa Pilipinas at ngayon nasa Russia na ulit matapos i-deport. Ang mga pinost niyang yan sa kanyang Instagram ay patikim pa lang daw dahil meron siyang dokumentaryo tungkol sa korupsyon sa mga kulungan sa Pilipinas. I had a phone the whole time in jail. Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but... Dahil dyan, nagsagawa ng sunod-sunod na raid ang Bureau of Immigration o BI sa detention facilities sa Taguig at Muntinlupa para masigurong walang kontrabando sa loob ng pasilidad. Ayon sa BI, ang kasamahan ni Vitaly na si Malik de June Okoji ang siyang nagpuslit umano ng cellphone sa loob. Nakita po na he took the video sometime June or July. Nung tiningnan po yung paligid niya during the video,
nandun po yung isa yung nakahiga po sa kama kasama niyang foreign national. Iyon po ay dati nang accosted for smuggling cell phones inside the facility. Pero paglilinaw ni Sandoval, hindi naman talaga ipinagbabawal ang cellphone, bagamat limitado ang pagpapagamit nito. Pinapayagan po sila na gumamit ng kanilang mga cellphones for around an hour every day noon para po kontakin ng kanilang family, yung kanilang council or yung kanilang embassy. So, ayun po, mukhang naabuso na naman itong pribilehiyong ito. Sa isang text message sa News 5, tumanggi naman si DILG Secretary John Vic Remulla na magkomento sa alegasyon ni Vitali. Sa BI raw kasi ito nakulong at hindi sa BJMP o PNP. Gayunman, pwedeng makasuhan si Vitali at pabalikin sa Pilipinas kung totoo ngang nanuhol siya habang nasa kulungan. Tinanggap na ni PBBM ang courtesy resignation ng warden ng BI kasunod ng mga alegasyon. Sinibak na rin ang 2 deputy warden nito. Magsasagawa rin ng malalimang investigasyon kaugnay ng umano'y korupsyon sa detention. Kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi rin po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Tumaob at lumuwog sa ilog ang isang bangka sa kalagitnaan ng isang piyesta sa Lumban, Laguna. Kanya-kanyang langoy tuloy ang mga sakay ng bangka. Agad namang rumesponde ang mga rescuer, Coast Guard at iba pang mga nakakita para tulungan ang mga naaberya. Ayon sa mga nakasaksi, nangyari ito bago magtanghali habang nagdiriwang sila ng tradisyonal na fluvial parade bilang bahagi ng Lupi Festival. Ligtas ang lahat at wala namang naitalang nasaktan. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ang naging sanhi nito. Kinundina ng Senado ang umano'y panghihimasok, pambabastos at pananakot ng kinatawan ng China sa mga Pilipino. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, walang sino mang dayuhan ang may karapatan na patahimikin ang mga Pilipino sa sarili niyang bansa kahit pa ang ambassador. Sinigunduhan din yan ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo. Matatanda ang binanatan ng Chinese Embassy ang paninira umano ni PCG spokesperson Jay Tariela kay Chinese President Xi Jinping. Maging ang pambabatikos umano ni Ontiveros sa embahada ng China. This is the Philippines, and we are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Pinadala na ngayong hapon sa House Committee on Justice ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Himayin natin ang laman ng reklamong isinampa kanina ng Makabayan Block. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bit-bit ang mga dokumento. Nagtungo sa Office of the Secretary General ang Grupong Bayan at Makabayan Block mag-aalas 11 kaninang umaga. Yan ay para muling isampa ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Noong Webes, nang una nila itong ihain pero hindi tinanggap. Tiyempo kasing nasa abroad si Secretary General Sheloy Garafil noon para tumanggap daw ng award. Pero ngayong nakabalik na ng bansa si Garafil, tinanggap na ng kanyang opisina ang reklamo. Kasunod niyan, nanawagan ang Grupong Makabayan na maipadala na agad ngayong araw ang kanilang reklamo sa Office of the Speaker. Base sa House Rules, oras na maisampa ang reklamo sa opisina ng SecGen, ito ay dapat immediately ma-refer sa Speaker. May 10-session day si Speaker D para isalang ang reklamo sa Order of Business sa plenaryo. Meron namang 3 session days para ma-refer ito sa Committee on Justice. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na bahagi ng Makabayan Block, mismong si Speaker D raw ang nagsabing natanggap na ng kanyang opisina ang reklamo. Naipasok na rin daw ito sa Order of Business. Naunang nangamba ang Makabayan Block na baka mahina ang reklamong umusad, lalo kung yung unang impeachment complaint daw na tinawag ng ilan na basura ang ma-refer sa Committee on Justice. Oras kasi na ma-refer ito, may initiate na ang impeachment at mag-uumpisa na ang 1-year bar rule o bawal nang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Giit ng grupo, hindi katulad ng unang reklamo, matibay daw ang kanilang grounds for impeachment. Kabilang na ang BBM parametric formula na basehan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Hayaan
hayaan natin na yung proseso ng accountability magkaroon ng sapat na luwag. Kung sino mang citizen dyan na may gustong magsampa din, ay mabibigyan ng pagkakataon at hindi makakaramdam na sila ay excluded o sila ay kailangang magkumahog at magmadali. Ang tanong ngayon, ihahain pa kaya ng grupo ni na dating Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras at abogadong si Attorney Ferdinand Topacio ang ikatlong reklamo laban sa Pangulo. Noong Huwebes din nang hindi tanggapin ng SecGen ang kanilang impeachment complaint para kay Defensor. Actually, DJ Chacha, kahapon pa nag-uusap kami ng mga kasama ko. Ako personally kasi hindi ako inclined na bumalik pa sa Kongreso kasi the fact na hindi tinanggap para sa akin at yung unang complaint lang ang pinayagan nila at agad-agad ibinigay sa Speaker's Office, palagay ko talaga may moro-morong nagaganap na ang papalabasin nila nahuli kami. Hindi naman po totoo yun. Samantala, formal nang nag-inhibit o hindi sasali si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos sa anumang deliberasyon ng House Committee on Rules kaugnay sa mga impeachment complaint laban sa kanyang ama. Ayon sa nakababatang Marcos, ginawa niya ito para matiyak na hindi makikwestiyon ang pagiging patas, walang kinikilingan at pagiging lehitimo ng isasagawang proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Safe and sound na raw ngayon ang mga anak ni Optimum star Claudine Barreto matapos umanong makidnap ang mga ito ng kanyang personal assistant. Kaya si Claudine focus na ulit sa kanyang kalusugan at trabaho. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Back to work at in high spirits na ulit ang Optimum star na si Claudine Barreto sa set ng kapatid action seryeng Totoy Bato. Kasunod yan ng nakakagulantang niyang live nitong weekend nang akusahan niya ang kanyang personal assistant na kinidnap ang kanyang mga anak. Tila may pasaring pa nga si Claudine. And you know who you are? Hindi ka talaga titigil hanggat di mo ko mabaliw o mapatay. Pero burado na ang video na yan sa social media at ayaw na rin pag-usapan ng aktres ang nangyari. The kids are safe. They're safe and they're with me. So, enough na muna. Medyo nakaka-worry talaga. And as a mom, talagang, alam mo, I think kapag kananay ka at saka when parang you feel like your child is in danger or your children are in danger, syempre, wala nang artista, wala nang image dito ngayon, 'di ba? Ganun lang naman 'yun. But I really don't wanna talk about it. I haven't slept in 2 days. 2 days. Sobrang, 'di ba? Sobrang what you call this? Stress. Yeah, I think yes. Thankful naman si Clau na present to comfort her ang first love at heartbreak niya na si Mark Anthony Fernandez na gumaganap bilang si Stanley sa Totoy Bato. Naaaliw daw si Clau na pinag-uusapan pala ang birthday post at surprise na para kay Mark last January 19. So, surprise na ako. Biglang surprise birthday kay Mark. Bago kami na aksidente, nakakain kami. And speaking of eating, kinuwento ni Clau na bumalik ang kanyang eating disorder. Kaya nagte-therapy siya ulit. 21 lang naman ang waistline niya ngayon. Everybody knows naman na before I had anorexia nervosa. Ngayon, kinukunan ng picture yung mga kinakain ko. Now I'm 82 pounds, ganyan. This all started when my brother died. And then yung nagka-problema na my mom had an interview, tapos my mom got sick, and dire-diretso. I think that's what triggered the anorexia again inside of me. Mga kapatid, kung may kakilala kayo na may eating disorder o nangangailangan ng mental health intervention, tumawag lang po sa hotline na nakikita nyo sa inyong TV screen. But for Clau, form of therapy din ang work, kaya focus lang muna siya ngayon sa kanyang career at goal na magkaroon ng special show sa December para sa kanyang fans. Tumutok din tayo gabi-gabi sa kwento ni na Diamond at Stanley na parehong malalagay sa alanganin ng buhay dahil sa walang humpay na gantihan sa Totoy Bato sa Todomax Primetime 5 pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Traffic enforcer na biktima raw ng bullying dahil sa post ng isang vlogger nagpatulfo. At official visit sa bansa ng Miss Globe 2025 ikinatuwa ng Pinoy fans.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa ibang balita, alamin natin ang update sa Kamara kung saan pinadala na sa House Justice Committee ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Kamara, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano nang susunod na mangyayari sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Yes, Julius, ngayon nga na-refer na sa House Committee on Justice. Itong dalawang verified impeachment complaints laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos ay uumpisahan na nitong Committee on Justice yung impeachment proceedings. Ibig sabihin po na 1-year bar rule. Ipatutupad na po ito, bawal na may maghain ng panibagong reklamo laban po sa parehong opisyal o laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito po yung dalawang impeachment complaint na pagtutuunan ng pansin ngayon ng House Committee on Justice. Tutukuyin ng komite kung sufficient in form and substance po itong dalawang reklamo. So, ang mangyayari po niyan, kung meron pong sufficiency in substance and form, bibigyan po nila ng 10 araw itong respondent o si Pangulong Bongbong Marcos na sumagot o tumugon po dito sa reklamo. Pero kung hindi po siya sasagot, deemed general denial na po doon sa lahat ng reklamo. Pero kung may sagot po siya, bibigyan naman ng 3 araw ito pong mga complainants para din sumagot o mag-reply nga po doon sa ipapadala ng Pangulo. At meron lamang pong 6 na pong session days itong Committee on Justice na dinggin at tungkol nga po dito sa impeachment proceedings para makapagpadala naman ng kanilang findings, ng kanilang report, recommendations po sa plenaryo. At doon malalaman natin kung ano nga yung kanilang magiging desisyon dito sa mga impeachment complaint. Julius. So ba, tama ba na sarado ng tindahan? Wala nang pwede maghain ng impeachment complaint at this point? Tama ka dyan, Julius, 1-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon, oras po na ma-refer sa Committee on Justice na nangyari po ngayong gabi, hindi na pwede maghain ng panibagong reklamo o impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa loob po yan ng 1 taon. So maaari po yan sa susunod na taon na muli pwedeng buksan ang tindahan. Julius. Maan doon sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos, meron ba mga naka-indicate doon na nakabase sa isiniwalat ni Congressman Toby Chanco tungkol nga doon sa kontrobersyal na pag-uusap noon ng Pangulo at ni dating House Speaker Martin Romualdez na kanyang narinig? Julius, sa mga nabasa natin, sa first and second impeachment complaint, hindi naman nakadetalye yung tungkol dyan sa nabanggit mo na pahayag o yung kwento nga nito ni Navotas Representative Toby Chanco doon sa kanilang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang malinaw, isa nga doon sa pinakamabigat na alegasyon na tinukoy ng mga complainant yung alegasyon ni dating Congressman Zaldico ng kickbacks at budget insertions. Yan yung isa sa mga pinakamabigat na argumento, lalo din ng Makabayan Bloc na gusto talaga nilang matukoy ano nga ba ang kinalaman, direktang kinalaman ng Pangulo tungkol dito. Maraming salamat, Marian Enriquez. Lamang na ang defending champion San Miguel Beermen sa final lap ng Race to Golden Glory sa PBA Philippine Cup Finals. Nagpakawala ng long-range shot si CJ Perez para pataubin ng TNT Tropang 5G. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Maagang umariba ang opensa ng San Miguel Beermen sa Game 3 ng Race to Golden Glory sa PBA Philippine Cup Finals sa Moa Arena kagabi. Pero mas gigil na TNT Tropang Giga ang nakaharap nila. Mabilis na nakarecover ang TNT at naibaliktad ang laro at nakalamang pa nga sa third quarter 61-50. Nagtuloy-tuloy ang swerte ng TNT hanggang sa huling minuto pero
Isang booming 4-pointer ang pinakawalan ni CJ Perez para muling makuha ng Beermen ang laro. Binuhat na ni Perez ang SMB hanggang sa tuluyang makuha ang panalo 94-89. Dahil dyan, lamang na ang Beermen sa serye 2-1. Umiscore ng team high 20 points si Perez, 17 dyan. Nagawa niya sa fourth quarter. May 19 points and 3 rebounds naman si Don Trollano off the bench, habang 16 points and 19 rebounds naman ang ambag ni Junmar Fajardo. Sa kabila ng panalo, aminado ang SMB na hindi long range ang original play nila sa crunch time. We're not after the 4 points or 3 points. We want to quick 2 points, but knowing CJ, gusto niya manalo eh. And never kung pinagbabawalan siyang tumira any part of the court as long as it is a good shot or the situation is kailangan itira yon. Actually, nagulat din ako nung pumasok yung 4 points. Wala na akong ibang choice kundi itira yun. Susubukan ng San Miguel na painitin pa ang kanilang momentum tungo sa pivotal 3-1 lead sa Game 4 na gaganapin sa Miyerkules sa MOA Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hands down si Miss Globe 2025 Chair Aim Saradata sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino sa unang pagbisita niya sa ating bansa. Nasa Frontline ang balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Bon Belinario. For the first time, bumisita sa bansa si Miss Globe 2025 Shireen Saradata. Timing naman sa kanyang official visit ang kanyang birthday. It was very nice. Nice people, nice food. For me, my favorite Filipino food, I think I would choose adobo, beef adobo. And then the halo-halo, yes, they are very nice. 2 thumbs up para kay Shireen, ang Filipino hospitality, lalo na ng mga binibining Pilipinas Queen. It's like a second home to me. Everybody is so nice and caring, and they'll always be there with me no matter what happens. So it feels like a family. Nagpaabot naman ng mensahe from abroad si binibining Pilipinas Globe at NQAA star Annabel McDonald sa kanyang batchmate. I have a feeling that this won't be your last time in Manila. I think you'll want to come back for more. Congratulations, you're doing an absolute stunning job. Full pack activities si Shireen sa bansa, kabilang ang ilang tour at charity event. The most colorful time of my life because I've been traveling to so many places, even though I was a model before. Yes, but this is different because people welcome me as a queen. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, traffic enforcer na biktima raw ng bullying dahil sa post ng isang vlogger nagpatulfo. Grupo ng mga geng-geng naglabas ng hinaing matapos ang umano'y discrimination sa BGC. At Pinoy pole vaulter EJ Obiena may entry sa Filipino love song trend. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nabubuli na raw ang isang enforcer. Pinost daw kasi siya ng isang vlogger na abang huli lang. Ang enforcer nagpatulfo. Narito ang report. Dumulog sa programang Wanted sa radyo ang isang traffic enforcer. Inirereklamo niya ang isang vlogger na kinilalang si Kuya Jerwin Moto. Nag-post daw kasi ito tungkol sa kanya. Tagu-taguan sa Nagtahan Bridge. Sa post ng vlogger, makikita ang picture ng traffic enforcer na si Potenciano Barbado at sinasabing nagtatago umano ito sa tulay para mag-abang ng violators. Kwento ng complainant na si Barbado, buhat yan nakaranas na umano siya ng pambubuli. Nag-duty po ako, may dumadaan po ron. Ang sabi po sa akin,
Sir, kayo po yung nag-viral ipatago-tago kayo. Kayo magtatago. Kasama ring dumulog ng enforcer ang kanyang immediate supervisor na si Joshua John Salazar. Ayon kay Salazar, ay dinadialysis ang enforcer kaya tinutukan niya ito sa mga lugar na hindi masyadong nasisinagan ng araw. Nung oras po na yun, araw na po yun po yung trabaho niya. Kaya po ganun din po ang ginawa ko rin po na tasking po sa kanya. Okay. Dialysis patient po kasi itong si Mr. Barbado. Samantala, ipinagtanggol naman ni MMDA Head of Special Operations Gabriel Go sa isang post si Barbado. Ani Go, dapat ay matuto munang magsuri at alamin ang katotohanan. Matapos niyan, idinelete ng vlogger ang post at komento tungkol sa enforcer. Sumagot din sa programang Wanted sa radyo ang inirereklamong vlogger. Aniya, marami raw kasing reklamo sa kanya tungkol sa mga enforcer. Gayunman, nagpasalamat siya sa MMDA dahil nagbigay kaagad ito ng paliwanag. On my part po, talagang humingi po ako ng dispensa at nagpapasalamat po tayo sa pamunuan po ng MMDA na nagbigay na po kaagad ng agarang paliwanag po. Sa huli ay sinabi ng vlogger na pupuntahan niya ang enforcer para personal na mag-sorry. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Inararo ng isang delivery truck ang mga concrete barrier sa Bataan. Nagmamaneho ang driver sa bahagi ng San Jose Abad Santos Avenue sa bayan ng Dinalupihan alas 5 ng madaling araw kahapon nang bigla umanong bumigay ang stabilizer ng truck. Nawalan tuloy ng control ang driver hanggang sa maararo nito ang mga concrete barrier. Bago ito diretsyong sumalpok sa entrance ng isang palengke, nahulog din ang mga sakay nitong sako ng bigas. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Baybay City sa Leyte, patay ang isang guro matapos madisgrasya ang minamaneho niyang sasakyan. Paakyat sa pakurbadang daan sa isang tulay sa barangay Makinhas ang biktima nang makasalubong ang pababang 10-wheeler truck. Nawalan umano ng preno ang truck kaya dumiretso ito at naipit ang kotse. Inabot ng 5 oras bago na-recover ang guro habang nadala naman sa ospital ang truck driver na mahaharap sa kaukulang kaso. May entry na si world-class Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa Filipino love song trend. Pinost ni EJ ang highlights ng kanyang laban sa Germany with a hit song, Bakit Nga Ba Mahal Kita, as background music. Aliw na aliw naman ang netizens sa post ni EJ. Mala-classic video raw ang datingan. At pati si Alex Ayala napakomment pa at sinabing talagang napalock in o focus daw si EJ sa laban dahil sa tugtog. Naka-bronze si EJ sa tournament na yan. Nakuha ng Team Pilipinas ang best ever medal haul sa ASEAN Para Games. Kabilang sa mga nagdagdag pa ng medalya ang ating mga pambato sa chess. Nakuha ni Sander Severino, Henry Roger Lopez at Jasper Rom ang lahat ng 3 medalya sa men's individual blitz. Most B-medal naman ang chess player na si Dari Bernardo na kumakot ng 6 na gold medals. Mag-uuwi ang Team Philippines ng 45 gold medals, higit na mas marami kumpara sa 34 gold medals na naiuwi from the 2023 edition tournament. Ika-4 sa medal standing ang bansa na nagwagi rin ng 37 silver at 52 bronze medals. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, umano'y diskriminasyon at pag-iigbit sa mga gang-gang sa BGC, inirereklamo. At ang bonggang opening performance ng newest game show na Willionario. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patuloy pa rin inaalam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mastermind sa likod ng tangkang pagpatay sa alkalde ng Sharifa Aguac, Maguindanao del Sur. Ang napatay naman na 3 suspect na pag-alamang pawang mga hired killers.
Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao stringer Christian Dumabo. Sa pool sa CCTV, ang pagbaba ng 3 armadong lalaki mula sa puting sasakyan kahapon ng umaga sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Isa sa kanila, tinutok at pinaputok ang hawak na rocket-propelled grenade o RPG. Pinuntirya nila ang convoy ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Sa ilalim lang ng convoy dumaplis ang bala ng RPG, kaya nakaligtas ang alkalde. Nakatakas pa ang 3 sospek pero napatay rin sa follow-up operation ng militar at mga pulis. Ligtas ang kalagayan ni Mayor Ampatuan bagamat nasugatan ng 2 sundalong escort niya. Ayon sa alkalde, nabigla siya sa klase ng armas na ginamit sa pananambag sa kanya. Kadalasan daw ay sa digmaan niya lang ito nakikita. Yung baril na yun, hindi basta-basta baril yun, hindi pwede gamitin ng ordinaryong tao yun. Kaya alam mo yung baril na yung RPG-7, nakita ko lang, diyan lang sa ibang bansa ginagamit yan. Hindi pwede baril mo yan sa ordinaryong sasakyan. Ito na ang ika-4 na beses na nakaligtas sa tangkang pagpatay si Mayor Ampatuan. Hindi pa raw maisip ng alkalde kung sino ang mastermind sa ambush at kung ano ang motibo. Ang tanong mo, ano political, yung pag-ambos sa akin, o ano? Personal. Siguro, ako hindi ko rin masagot yun kaya matagal na po nag-politika, hindi na po. Parang na po naambos. Kung politika, siguro natapos na yung politika. Pagka, ewan ko ba, ano ito, saan ito? Saan gabi? Ipinagutos na ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang pagbuo ng Special Investigation Task Force Group para tutukan ang kaso. Sa ngayon ay tukoy na ng mga pulis ang 3 napatay na sospek. Pawang mga hard killer daw ang mga salarin at isa sa kanila ay may warrant of arrest sa patong-patong na kaso. Yung pong alias Rapra po, yung suspect number 1 po natin, ay may 3 previously po issued na warrants of arrest. Ito po ay warrant of arrest para sa kasong murder at robbery by ban noong 2023 at violation ng Comelec gun ban. Ang ini-establish po natin ngayon na motibo initially po ay tinitingnan po, ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Raprap yung kanyang mga kamag-anak po. Iimbestigahan din daw ng mga otoridad kung may pagkukulang sa seguridad at kung paano nakakuha ng RPG ang isa sa mga sospek. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang seguridad sa Sharif Agwak habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng pananambang. Nagbabalita mula sa frontline, Christian Dumabok, News 5. Agaw eksena ang isang Amerikanong climber matapos akyatin ang isang mataas na building sa Taiwan nang walang kahit anong safety equipment. Narito ang Frontline News Abroad. Halos mabali ang leg ng mga nakatingalang yan sa Taipei 101 sa Taiwan. Ang tinitingala nila, not a bird, not a plane, it's Superman. Hindi yung superhero ha, kundi ang American climber na si Alex Honnold, na para na ring Superman. Inakyat niya ang minsang tinawag na pinakamataas na gusali sa buong mundo. Ang matindi pa, wala siyang suot na anumang safety gear. Mula ground floor hanggang sa tuktok ng Taipei 101. May taas itong 1,167 feet. Makapigil hininga. Tila nga mas kabado pa ang mga nanonood kaysa kay Honnold na abay pakaway-kaway pa. Nagawa pang umupo ha? Meron pang moment na lumambitin siya. At tila minaniniya ang pag-akyat sa hagdan. Meron pang mga manonood na nakahiga na sa kalsada dahil napagod kakatingala. Hanggang sa wakas, naabot na ni Alex Honnold ang tuktok. Sa isang panayam sa American climber, sinabi niyang dream come true ang maakyat ang Taipei 101. Sa wakas, ay natupad ito sa pakikipagtulungan na rin ng Netflix na nag-live broadcast pa ng kanyang historic moment. You know, I first saw Taipei 101 over 10 years ago and was like, wow, that's incredible for climbing. That would be amazing. But at the time, didn't get the opportunity to actually climb it. And so then for the project to come together more than a decade later, I'm like, oh, it's so great. What an opportunity. It's such a pleasure. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5.
Mga kapatid, hindi na lang pa baby wave ang uso. Meron na ring kaway na pang international, as in abot hanggang Europa. Ma-achieve mo yan sa BGC Portal sa Taguig. Ano ba yan? Isa po itong public art installation na parang sci-fi movie sa totoong buhay. Ang portal ay isang malaking bilog na screen na may live camera feed na konektado sa ibang lungsod sa buong mundo. Real-time po ito, kaya kung may kumaway sa Dublin, Ireland, pwede mong kawayan pabalik. Wala pong delay at wala ring filter. Ang portal sa BGC, ang unang portal sa buong Asia. Ibig sabihin, pioneer ang Pilipinas sa ganitong klase ng global public art. May mga portal din po sa Dublin, Ireland, Philadelphia sa Amerika, Vilnius, Lithuania, Lublin, Poland at Ipswich sa Inglaterra. Para kang may instant window sa ibang bansa. Bawat portal ay may high-definition camera at malaking curved screen para mas natural ang pakiramdam. Hindi lang basta video call, kundi parang kaharap mo talaga. Walang audio ang portal at sinadya po iyan. Ang goal kasi, pure human connection. Ngitian, kaway, galaw ng kamay, kumbaga simpleng presence. Ang project na ito ay ginawa ng International Art Organization na Portals.org. Mission po nilang paglapitin ang mga tao kahit magkakalayo. Sa ibang bansa, may mga nag-propose na sa harap ng portal. May nagsi-celebrate ng birthdays at may mga nagkakaroon ng viral friendships dahil lang sa isang kaway. At ngayon, bahagi na rin po ang Pilipinas ng ganitong global experience. Hindi lang ito pang selfie, isa po itong paalala na kahit magkakaiba ang wika, kulay at kultura, pare-pareho lang tayong marunong ngumiti, kumaway at makipag-ugnayan. Kaya mga kapatid, kapag napadaan kayo sa portal sa BGC, mag-smile naman dyan. Nakakahawa ang ngiti na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K, okay. Grupo ng Geng-Geng naglabas ng hinaing matapos ang umano'y discrimination sa BGC. At mga Pinoy, kanya-kanyang gimmick sa portal sa BGC. Meron pang naghahanap ng AFAM at meron nakikipag-bato-bato pic. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, bonggang production number ang Buena Manong pasabog sa launch ng pinakabagong game show na Willionario. Yan ngang pagbabalik ng Game Master na si Willie Revillame sa araw-araw na pamimigay ng papremyo. At simula nga po bukas, mapapanood po ang Willionario sa Will TV Channel 10 ng Signal at Satellite tuwing tanghalian. And speaking of Kuya Will, ano kaya ang naging reaksyon niya sa isa sa mga hit song niya na ginawa ng AI version? Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong siya man. Naaliw naman pala si Kuya Will. Tutok na sa Willionario araw-araw sa Will TV para sa chance na maging milyonaryo. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jerry Wrightson. Ekis ngayon sa BGC ang grupo ng mga gang-gang o yung mga kabataang gang members. Barat nila wala naman silang
Huwag naman silang lahat dahil nga hindi naman lahat ng geng-geng daw ay nanggugulo. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Naka-jorts o jeans na shorts o di kaya nakasuot ng baggy pants, nakamaangas na printed shirt at merong makukulay na bandana, pati sapatos, astig ang design. Ganyan ang starter pack ng mga kabataang kung tawagin ay geng-geng o youngstana. Ang geng-geng ay Filipino slang term sa mga gang member o gangster. Paboritong tambayan ng ilan sa kanila ang Bonifacio Global City. Pero minsan, grabe sila sa gulo raw ang bitaw nila kaya ekis na sila sa BGC-ya. Nakuhanan nga ng video ang mga geng-geng na nag-aambahan. Lagot sila sa mga lespo o pulis at sa mga security personnel na todo bantay ngayon. Meron na ngang pinaalis ng marshal. Pero banat ng certified youngstana na si Althea, Dehins o hindi lahat sila gulo ang dala sa BGC. Nakaka-discriminate raw yan lalo't karamihan sa kanila gusto lang gawing background ang mga aesthetic na gusali at parke sa BGC. Pang-post lang po sa stockment namin. For fashion lang po talaga yung style na gantong mga youngstana po. Aminado naman si Althea na may mga grupo ng mga geng-geng na nanggugulo sa lugar. Tapos daw po papangalan nila Bonjing Geng-Geng City po. Ayon sa PNP, kadalasan ay 17 pababa ang edad ng mga nahuhuling youngstana. Minsan ganyan, nagkakaroon ng heat argument lang ng mga bata. Pero na anuan agad ng mga marshals natin sa BGC saka sa PNP. Agad dinadala sa istasyon ang mga menor de edad at pinasusundo sa kanilang mga magulang. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa mga bumibisita sa BGC basta't huwag lang manggugulo sa lugar. Mga sa, bas ng ilang mga geng-geng, gul naman oma kung lahat silang mga EA at EKA ang paaalisin sa hood. Basta EFAS naman daw ang kanilang asta, deins na sila dapat mag-bounce rito sa BGC. Pero para sa ibang naninirahan sa BGC, naka-aalarma ang kilos ng mga geng-geng. Dapat ang magulang gabayan nila para hindi sila ganyan magiging wild. Malamang yung mga magulang nasa sugalan, nasa tungitan, mga ganon. Dapat huwag pabayaan yung mga bata. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naging tourist attraction ngayon ang The Portal sa BGC at kanya-kanyang paandar ang mga Pinoy. Merong nag-afam hunting at merong nakipagbato-bato pics sa mga nasa abroad. Panoorin yan sa frontline report ni Laila Chicadora. 2 and 1. Ladies and gentlemen, the BGC Portal. The live window to the world has opened. Yan ang peg ng dinarayo ngayong The Portal sa BGC. Nakamakailan nga lang ay binuksan sa publiko. Ang ideya, masilip in real time ang ibang lugar sa mundo. Pero dahil Pinoy tayo, syempre may kanya-kanyang paandar. Hello po. Gaya ng ilan na real-time ding nag-afam hunting. May nakipagpalitan ng social media accounts. At ang matindi, pati phone number. Bakit nga ba hindi kikiligin kung ganito Yung iba mas handa. Eto at may pa-placard pa nga. Bukod sa kaway-kaway, may kanya-kanya ring trip ang mga nasa portal. May nagpakitang gilas sa pagsayaw. May bagong kasal na sweet na sweet. Pati na, online tagay. Kampay! Pero itong isang to, ang may hawak ng trono sa pinakakakaibang trip so far. Pagkatapos kasi niyang kumaway, sabay pakita ng kanyang behind. At dahil nga global citizen tayong mga Pinoy, hanggang sa portal syempre may Pinoy tayong makikita. Aliw, di ba? Every 3 minutes nagpapalit ang view sa portal. At kada palit, may chance ka ng mag-hi at kumaway sa mga nasa Lithuania, Poland, Ireland, USA at United Kingdom. Hello from the other side, mga kapatid! Nagbabalita mula sa frontline. Laila Chicadora, News 5. Galing ang daming mga lugar na meron.
kinakarya. Poland, Ireland, UK, sa America, Philadelphia. Tapos meron tayo sa BGC. And of course, Ireland. Lithuania meron din. Sa Ireland, baka makahanap ako ng Papa. si Pierce Brosnan. O malay mo, doon mo Pierce ma-meet Brosnan. yung mga iba Pierce dyan, no? Brosnan. Doon Mga niya ma-meet celebrity. yung kanyang forever. Pwede. Diba, sa portal na yun. Ang pamhunting, Oo, si Jervy, di na kailangan. Hindi na. Okay na ako. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.